Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, matindi to. Romualdez Rice Bistado, BP Sara Duterte harapang sinupalpal si Romualdez. PBBM nagpanik, no? Yan mga kababayan, no? Ang tawag ko po dito ay modus ni Tambaluslos. Yan ha. Ito mga kababayan, mula po ito kay Balitaang Bayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Nako, ito na po mga kababayan ang modus ni Tambaluslos. Ito na po. Romualdez Rice, mas gusto ng maraming Pilipino di umano na si Romualdez na lang ang pipiliin nilang vice presidente. Nako, grabe ang epal ng Tambaluslos na ito. So, kapal mo naman, Romualdez. Kahit anong gagawin mo, Romualdez, zero ka pa rin. O nga eh. Diba sa latest survey for presidentials of 2028, walang pangalan ni Romualdez. What is the purpose? What is the point of Romualdez giving aid to people? Eh, wala namang ayuda. At, wala namang pandemic. Klarong-klaro na sila ang nauunang namulitika. Parang nag-start na sila to, ang tawag dito, to build his napakagandang imahe daw di umano. Kaya mga kabibig, marami ngayon ang talagang grabe, paayuda, bigas, no? Ang bigas ay ginamit nilang instrumento para makakuha ng simpatiya ng maraming Pilipino. Alam naman nila. So yan mga kababayan, bad shot talaga itong si Romualdez, no? Walang palagay ko hindi po pinag-isipan yung kanilang advertisement, no? Yung kanilang pagpapakilala sa tao. Biruin mo mga kababayan, si PBBM, 'di ba nasira po ang pangalan ni PBBM dahil po sa 20 pesos na kilo ng bigas. Oh, tapos ito naman si Romualdez namimigay ng bigas. Oh, na may pangalan niya. Ba, talagang pinag-isipan talaga nila na kasi kailangan talaga ng tao ang bigas eh. 'Di ba? Ang mga Pilipino po pwedeng mabuhay kahit bigas lang. Asin, pwede na 'yan. 'Di ba? Kaya ba bigas ang ginagamit ninyo sa ito maagang sabihin na natin, maagang pangangampanya na ito. Ha? Tama po yung sinasabing kanina na hindi naman po pandemic. Bakit ka po nagbibigay ng mga ayuda-ayuda? Ha? Hindi po kailangan ng taong bayan ng ayuda. Wala namang pandemic na. Ha? Instead, mag-focus po kayo na magbigay ng mga trabaho. Pababain ang presyo ng mga bilihin. Hindi po yung... Ito ba yung tinatawag yung project? Ha? Project nyo ba ang magbigay ng ayuda? Naku, hindi, sa palagay ko, hindi naman yan project mga kababayan. Sa panahon po ni Tatay Digong, nag-aayuda po noon, pero wala namang pangalan ni Tatay Digong yung nakalagay doon. Diba? Pinagbabawalan niya nga na ilagay yung mga pagmumukha, pangalan ng mga ipolitiko, pulpolitiko, trapolitiko, ha? Sa paggawa ng mga highway, di ba? O pinagbabawal yun dati ni Tatay Digong. Yung mga ipolitiko, yung mga pangalan nila nasa plastic, no, nasa parang ginawang billboard na, di ba yung linalagyan ng project? Oh, nung panahon ni Tatay Digong, ano yun? Project of the people. People ang nakalagay dun Filipino people yata yun. Hindi po project ni sinong Poncio Pilato. Kasi hindi niyo po yan pera. No? Pero bakit ngayon mga kababayan pinapayagan ng ganito? bumabalik ang mga dilawang trapolitiko, ipolitiko.
Full politiko. Naku naman. Hindi pa ba tayo nagsasawa? Hindi pa ba tayo diba? Napakamalas naman natin kung babalik tayo sa dilawang era. Diba? Kasi si Romualdez, mga kababayan, diba? Ano yan eh? House Speaker. Ibig sabihin siya po ang ama ng lower house. So kung ano man po ang gagawin niya, malamang sa malamang, yun din po ang gagawin ng ibang politiko. Aba, ginawa nga ni Speaker Romualdez na maglagay siya ng pangalan sa bigas eh. O kami rin, maglalagay po kami ng pangalan sa sardinas. Diba? Sardinas po yung iba. Baka yung iba, ibang congressman ay gumaya at pati shampoo. Sila na po ang nakalagay noon sa shampoo. Nako po, delikado pong Pilipinas pag ganito, mga kababayan. Ibig sabihin po, may mga sariling interest ito. May mga personal interest pag nanalo ulit. Lang ngayon na nagmamahal ang bigas sa Pilipinas, sobrang hindi, yung other people can either afford to buy rice, pero yung mga, ano ba ang tawag dito, yung konti lang yung sahod or yung below average or below the minimum wage earners, natural, mahihirapan talaga na bumili ng bigas. Sa kailang strategiya, sinakyan nila yung sobrang pagtaas ng bigas. So, hindi nabigyan nila ng solusyon. Bakit? Gagamitin nila itong way na makuha ang simpatya ng maraming tao. How? They will be giving a lot of ayuda and through bigas. Kaya, nilabas ni Romualdez ang sarili niyang bigas. Ang tawag, Romualdez Rice. O, nakita niyo na ba, mga kabibig? Ipapakita ko sa inyo itong Romualdez Rice. Ewan ko kung ano ang iyong komento, ano ang iyong comment tungkol dito. Ito na, di ba? Trending na trending yan. New variety of rice daw itong Romualdez Rice. Paano ba? Sabi ng ibang netizen, but it is bitter when you taste it. So, gusto nyo ba ang kumain ng Romualdez Rice? Nako, trending na trending, pinag-uusapan talaga ito. At balita-balita ko, before ka makakuha ng Romualdez Rice, ay kailangan malagyan ng tinta yung kamay mo. Yung daliri mo, lagyan ng tinta para hindi ka daw makabalik-balik na kumuha ng Romualdez Rice. Para palang vote buying na ito. Mga kababayan, no? Vote buying. Vote buying nga ba kaya ito? Or na-practice na nila yung vote buying. Diba? Nako naman. Mga kababayan, mahiya naman sana ang mga ito. Pera po ng taxpayer yan. No, hindi po pera ng mga korap politiko. Yan, bago yan, ha? Korap politiko. Mga korap na politiko. Diba? Kayong mga korap politiko, hindi nyo po pera. Yang ginagamit ninyo sa maaga ninyong pangangampanya. Maliban na lang kung talagang pera nyo yan. Pero bakit? Eto lang, mga kababayan. Kung pera talaga nila yan, no? Kahit hindi na po sila tumakbo bilang mga politiko, kung talagang pera nila yan, at kusang loob nilang binibigay yan sa taong bayan, wag na po kayong tumakbo. Total, nakakatulong naman kayo eh. Kahit hindi na kayo tumakbong congressman or ano pa, senador, presidente. Diba? Kung talagang totoo, sa palagay ko, walang totoong politik dito, mga kababayan, no? Kasi halos nga naggugurguran eh. Para lang makaupo sa mga pwesto nila. Paano mo masasabing para sa bayan yan? Nako po. Tingnan nyo, This is an evidence na talagang supalpalan. Sobrang epal. Ano ito? Pamulitika? Malapit na bang eleksyon? Tatakbo ba siyang senador? Hindi ko magets kung meron bang pandemic, meron bang sumabog na bulkan, meron bang dito, may bagyo ba? Bakit ganito ang estilo ni Romualdez at bakit hinayaan ito ng Kongreso at ng ating Senado? Bakit hinayaan ito ng ating presidente? 'Di ba?
Nako, nakakatawa, nakakasuka, nakakagalit ang pagkakukak. Ano, bumoto kaya may tinta? Meron na, nagpatinta sila. Oh, Mindanawan ako. Pakita ko sa inyo ha, ayan di ba? May mga patinta sa kamay, parang eleksyon. NFA, yan at old stock. So, binigyan nila ang NFA para sa sambayan ng Pilipino. So, hanggang NFA lang ang ibibigyan nila sa mga Pilipino. May patinta sila. Hanapin ko pa yung ibang videos ha. Para klarong-klaro ba? 2 kilos daw. So yan ba ang ilalaban ninyo kay BP Sara? Ganitong klaseng politiko, mga kababayan? Na ginagamit ang nako, hirap na lang magsalita, mga kababayan. Talagang ano bang mapapala natin dito sa kanila? Wala naman, di ba? Ano ba? Makabayan ba ang mga ito or makabusa? Itong mga kura politiko, makabulusa yata ito, hindi ito makabayan. Kawawang Pilipinas pag eto po ang naging Prime Minister. Totoo po, mga kababayan, no? Opinion ko po yan, pero malamang parehas po tayo ng magiging opinion kung parehas po tayo ng naiisip. Diba? Kawawa ang Pilipinas pag si Romualdez po ang naging presidente or Prime Minister ng ating bansa. Kumusta na kaya yung charter change? Baka isang araw paggising natin na-finalize na. May mga insertion na nangyayari. Diba? Yung PI, baka gamitin rin itong Romualdez Rice para kumuha ng mga pirma. Hindi po malayong mangyari yan, mga kababayan. Kasi kung nung una nga, diba, binabayaran para makakuha na, binibigyan ng ayuda. Ganun rin, ayuda rin ito, mga kababayan, no? Yan. Kung malamang, kung ikaw ay linagyan ng tinta, no, ang daliri mo, malamang siguro ay pumirma ka rin, may pinirmahan ka bago mo nakuha itong rice na ito. Masarap kaya itong Romualdez rice? At sino lang kaya ang nabigyan nito? Baka yung, ba? Wala kasing wala namang kalamidad. Wala namang nangyaring kakaiba. Walang pandemic. Pero bakit namimigay ng ayuda? Dahil ba sa mahal ang bigas? Hindi po yan ang solusyon. Hindi po yan ang solusyon para gusto nyong hindi naman yan sustainable di ba? Ilagay nyo sa tama ang presyo ng bigas, yan, magiging sustainable yan. Pero yan, ayuda lang, isang araw lang, 2 araw na kain lang yan. Or isang linggo, di ba? Pero babalik na naman po sa problema after nyan. Kaya dapat ang ginagawa niyong solusyon, instead naglilibot kayo at nagbibigay ng ayuda, ay nag-iisip po kayo ng paraan kung paano po, di ba? Bumaba ang presyo ng mga bilihin sa Pilipinas. Di ba? Kasi kayo naman ang mambubutas kung taong bayan lang ang pagdedesisyonin niyan, di ba? Paano nyo mai-explain na noon nga, di ba? Noong panahon ni PRRD, may pandemic pa, may bulkan na sumabog, kung ano-ano pang, di ba? Hindi naman ganun kataas yung bigas. Pero bakit ngayon, malaya na tuloy, malaya nang nangingurap ang mga kura politiko kasi, no? Siguro, mga kababayan, kaya mataas ang presyo ng bigas kasi kinukurap lang ng mga kura politiko. Ay nako, mga karbi natin. Ano po ang inyong reaction dito sa ni Romualdez, modus, no? Yan, tawagin na po nating modus ni Tambaluslos. Papasa kaya sa taong bayan ang kanyang ginagawa? Na paglalagay ng kanyang pangalan sa mga plastic. Sa bagay, mga plastic talaga ito dapat lang ilagay ito sa mga plastic. Buti nga pangalan niya lang, mga kababayan, at hindi pagmumukha niya ang inilagay dyan sa Romualdez rice na yan. Kasi baka pag mukha niyang inilagay dyan, hindi mo pa nakakain, gusto mo nang isuka. Diba? Well, mga kabayan, ano man po ang inyong komento, reaction, or opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po para alam po ng ating mga kababayan, right?
Maraming salamat po.